Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. Salamat po sa mga sumuporta, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like, saka nag-share ng ating videos. So ngayon, episode number 15 na tayo. So kung kahapon about electrical tips, kasama yung about sa LED bulb o yung LED light natin, GFCI, RCBO, circuit breaker, saka mini circuit breaker, diniscuss po natin yun. Pati yung mga electric saving tips na kailangan nyong matutunan. Pati yung mga basic troubleshooting pagdating sa mga convenience outlet at convenience switch. Okay. So medyo napagod ako kahapon. Pagod ba ako nun? Pagod ako maglakad. Maglakad pa uwi. Nilakad ko lang eh. Okay. Tingin tayo dito. Okay. Oh guys, alam niyo to kung anong prutas yan? Yan. Yan oh, yan. Yan, may bayabas sa amin. Yan. Sa mga mahilig kumain ng bayabas, yan, sarap yan. Wag lang papasak yan sa sira ng ipin. Delikado. Nagawa namin yung pinansisigang, sinigang sa bayabas. Masarap yun, lalo na kung fresh, galing sa puno. Yan. Hindi na kayo, hindi na pala ako bibili. Abot kamay lang dito, yung bayabas. Yan. Shoutout nga pala dun sa mga co-workers ko, pati dun sa mga mababait kong boss, lalo na kay Sir Ken, Sir Noel, Miss L, Miss Ana, Miss Nani, si Jerome, si Mac. Yan, shoutout nga pala kay Kenji, kay Sefi. Yan, sila yung mga masugid nating fans. Okay. So, napagod ako ngayon. Ngayon pala ako napagod, hindi kahapon. Kasi kahapon, okay lang naman. Hindi naman ako gaano stress eh. Pagod ako maglinis ng electric fan. Saka ng dalawang aircon filter. Tapos, dalawang ceiling fan. Yung nasa sala at saka yung nasa terrace. Bali, lahat ng nilinis ko, 8. Hindi ko pa na-assemble tong isa. Ito. Yung Panasonic wall fan. Para sa akin guys, preferred kong brand Panasonic. Kung walang Panasonic, second option ko si Asahi. Yan. Parehas yan na magandang brand. Sa kung makapansin nyo dito, yung color ng ating electric fan, maganda. Color blue. Favorite color natin yan eh. Favorite. Yan. So, bakit si Panasonic saka si Asahi? Si Panasonic kasi, matibay yan. Malakas yung kanyang binubugang hangin. Saka kahit medyo may kamahalan ng konti, pero sulit yung iyong pambibili sa kanya. Hindi ka magsisisi kahit magamit mo yan ng 5 years. Buo pa yan. May mga kakilala nga ako, 10 years gumagana pa eh. Meron 12 years gumagana pa. Pero yung mga generic fan, yung mga minsan buy one take one sa halagang 1,000 pesos or 800 pesos, buy one take one, hindi mo naman sigurado kung tatagal yon. Hindi naman siya ganun katibay. So para sa akin, pag bibili ka ng appliances kagaya ng electric fan, siguraduhin mo na yung brand niyan, saka pang matagalan mo na yung magagamit. Naghahanap kasi ako ng paglalapagan nitong camera ko eh, kasi kanina natumba. Kaya inulit ko yung video ko. Sana hindi matumba.
Okay, may mga simple tips lang naman pag kayo ay mag-trouble ng electric fan, kung hindi yan umiikot mga kadadi. May mga dalawang senaryo. Kapag yung electric fan nyo ay mabagal umikot, pagkabagal umikot, kadalasan yung kanyang shafting meron siyang bushing dito, magkabila yan pati sa dulo, sira na yon o nag-lose contact na. So papalitan niyo yon, yung bushing. Medyo komplikadong palitan yon kasi babaklasin nyo lahat from yung kanyang gear assembly sa likod hanggang doon sa harapan, hanggang sa gitna. So mas maganda ipa-repair nyo na lang sa repair shop. Pero bihirang mangyari yon kung branded yung fan nyo. Nangyari lang yun sa mga hindi branded. Pero kung hindi naman problema yung bushing, kasi mapapansin nyo kapag pinihit nyo siya, hindi lumalaban yung kanyang shafting, o ito, hindi masikip, mabagal ang ikot niya. Ito ang gawin nyo. Saksak nyo yung electric fan, i-on nyo siya, mukha ng basahan na makapal, yung tuyo, habang umiikot, ilagay nyo sa number 1 lang, number 1, saka nyo pigilan ng kamay. Huwag nyong seseryosohin masyado na pupuwersahin nyo. I-try nyo lang pigilan. Kapag yan ay napigil nyo habang umiikot, ang sira niya yung motor. So yung motor ang kailangan nyo ipa-rewind. Pero pag hindi nyo mapigilan, kahit mabagal ang ikot nyan, ang sira niyan yung capacitor. Ang tip lang naman dyan, kung ano yung value, 1.5 yung value, 2.0 o 1.7, yun ang kailangan nyo ipalit. Hindi kayo pwede magpalit ng ibang value ng capacitor. Pag nagpalit kayo, pwedeng mag-overrun o mag-overspeed yung motor niya, mas makakasira sa kanya yon. Mas mag-overheat siya. Masisira yung kanyang bushing until yung iba niyang parts. Kung ang value naman ay mas mababa, halimbawa dating 1.7, pinalitan nyo ng 1.5, may chances naman yung electric fan nyo, babagal yung ikot, babagal yung kanyang takbo. So yung number 1 na akala mo tama yung bilis, mas mabagal pa sa number 1. Yun lang naman ang secret. Kapag ang value ng capacitor mo ay 1.5, pinalitan mo ng 1.7, may instances naman na bibilis yung kanyang takbo. Pero experimental yun. Nasa sa inyo kung gagawin nyo. Pero masasabi ko, may chance na mag-overheat yung motor ron kasi hindi yun design sa ganong speed o takbo ng motor. Pwede siyang masira. Kaya masabi ko lang, kung ano yung value, stick lang tayo dun sa value. Kung 1.5, 1.5. Kung 1.75 o 1.7, 1.7. Kung 2.0, 2.0 lang. Okay? Maliwanag tayo dun, guys. And then, yung gearbox. Isa ding nasisira yan kapag yung fan nyo hindi na umiikot, hindi na siya nagsuswing left and right. Yung gearbox niyan, mayroon yan napuputol na gear o yung granahe, kung tawagin sa Tagalog. Nag-i-stack na lang siya minsan sa isang side. Bihira naman mangyari yon. Kadalasan cause nun, kapag pinipiit nyo siya ng biglaan, hindi nyo siya dinadahan-dahan. Saka dapat nakataas yung kanyang swing switch. Pag nakababa to, huwag nyo pipihitin siya kasi masisira o madidislocate yung gearbox nito. Kailangan nakataas yan, mga kadadi. Malinaw tayo doon. Okay. Ito yung capacitor niya. Ito yung gearbox switch, yung gearbox assembly. Yan yung mga nasisira. Pag gearbox assembly sira, may tumataga siya na langis dito sa ilalim. Kahit punasan nyo ng punasan yun,
at patuloy pa rin yung pagtagas nun, palitin na yung gearbox. Yung mga gearbox na yan, makikita nyo lang yan, yung mga mahinang klase, kapag gawa siya sa plastic. Yan. Pero kapag ganito, gawa sa metal alloy, matibay yan. Gawa ni Panasonic yan kaya matibay. Kaya medyo may kamahalan ng presyo. Sa halagang 2,000 na Panasonic wall fan, sulit na yung magagamit nyo to up to 10 years mahigit. Ganyan siya katibay. Kasi ito, electric fan to ni Adler. Siguro mga mahigit na tong 4 years. Continuous running siya from 11 ng umaga hanggang 11 ng gabi. Wala siyang patayan. Yan. Pero mali yun huwag niyo sasagarin kasi yung anak ko ginagawa naman niya, ino-off niya kapag kakain siya, mag-CCR siya, iidlip o kaya may gagawin. Pero nakakalimutan niya minsan hugutin, kaya minsan pinapaalala ko, pag hindi mo ginagamit yung electric fan, hugutin mo kasi kumakain niya ng kuryente kahit naka-off yung electric fan. Kumakain niya ng 1 watt up to 5 watts. Depende yan sa specification ng fan. Kaya kung gusto niyo makatipid, pag hindi ginagamit yung appliances, hugutin nyo. Kahit yung TV, smart TV yan o non-smart TV, kumakain yan ng 0.5 watts up to 1 watt. Sayang yung kuryenteng hindi nagagamit. Na binabayaran nyo si Meralco, hindi nyo naman nagagamit o hindi nyo naman na-utilize yung kuryenteng yun. So, i-unplug nyo na lang. Yun ang pinaka best practice para makatipid sa kuryente. Huwag na rin kayo maniwala dun sa mga energy saving device. Hindi yan totoo. Ang laman nun, capacitor lang. Ganito lang ang laman nun, guys. Kaya huwag kayong maniniwala. Energy saving device. Ito lang ang laman nun. Saka LED, light emitting diode, na green at saka red. Tapos bibili nyo, halagang 500 ang isa. Naku po, sayang ang pera. Parang kumuha lang kayo ng bato at ipinukpok nyo kung saan. Hindi, joke lang. Ganun naman talaga Hindi natin alam, hindi tayo aware kasi iba naman mga kadadi tulad natin, hindi naman sila technically well known kung ano ba yung mga yun. So, minsan naiengganyo silang bumili na ng ganon kasi nga na-impluwensyahan o na-uto. Sorry for the word, pero ganun talaga. So, ingat na lang guys. Yan yung tip ko para sa araw na to o sa episode number 15. Salamat nga pala sa mga sumuport at nag-like at nag-subscribe. Maraming pong salamat sa inyong tulong. Asahan nyo marami pang episode na malaman na ipapalabas natin sa mga susunod nating mga vlogs. Okay? So, bunutin pag hindi ginagamit. Kapag ito ay may sira, pwedeng capacitor, pwedeng gearbox, pwedeng motor, or yung kanyang shafting ay may problema yung kanyang bushing sa loob. Yun lang naman ang common problem. Tapos yung pinaka-common, minsan kapag hinuhugot natin yung plug, dito natin hinahawakan. Huwag nyo gagawin yun. Ma-stress yung plug. Baka may mahugot nyo, makalas yung wire. Mahawakan nyo yung live wire. Disgrasya yun. As much as possible, hugutin nyo dito sa mismong pinakapuno ng plug niya. Kasi ito yung pinakamatibay na part ng power cord. Okay? Yan. Ang kaganda ni Panasonic nga pala ito. Tingnan nyo, meron siyang itim. Protection yan. Para kung mahugot nyo, nahawakan nyo ng konti, hindi agad didikit sa kamay nyo yung conductor niya. Meron pa siyang safety features kung tawagin. Kaya mas maganda yung ganitong brand. Promise. Hindi kayo magsisisi. Magsisisi lang kayo, medyo mahal. Pero sulit yung binayad nyo. Okay. Ang gagawin ko ngayon, try ko ngayon
i-open yung outlet dito. Bubuksan ko kasi dito yung ilaw, automatic magka-function na yung outlet dito sa ating washing area. Kasi wala akong pambili ng GFCI. Baka susunod palitan ko na ng GFCI. So naka-energize na yan. Pag sinabi naka-energize, gumagana na yung outlet na yan. Okay guys, maliwanag tayo. Huwag kayong hawak sa energized outlet kundi masyashock kayo. Yan. Ma-electrocute. Medyo mainit. Subukan natin nga yung yung sinasabi natin. Okay. So bago natin gawin yon, assemblein muna natin to. Huwag nating subukan magsakripisyo. Kami madali-dali tayo. Open yan, nasaksak natin. Ikabit muna natin yung kanyang housing. Yan, ang housing niyan madali lang. So, pag maglilinis kayo electric fan, siguraduhin nyo yung housing malinis din. Siguro gawin nyo twice a year, kalasin nyo lahat. Pero monthly, lilinisin nyo siya. So bakit kailangan twice a year? Kasi may mga dumi yan sa loob na hindi natatanggal kahit linisin nyo yung labas. Okay. Medyo mahirap lang, mahirap lang siyang install. Kasi yung screw nito minsan medyo malalim. Malalim yung pinaghuhugutan. Gamit lang kayo ng Phillips screwdriver. Make sure magnetic yung dulo nito para hindi kayo mahirapan mag-screw saka mag-unscrew. Tapos itong cover niya dun sa motor. Tapos meron niyang tatlong screw dito. Yan, yung tatlong screw na yan. Minsan mapapansin nyo kapag electric fan luma na eh. Kasi yung pinaglalagyan ng tornilyo parang yung plastic niya natutunaw. Pero di man tunaw na tunaw. Parang konting nagmelt lang. Siyempre, gamitin ka ba naman ng 4 na taon, kahit gawa ka sa plastic na matibay, hindi yan tatagal. O hindi magiging consistent yung kanyang shape. Pwedeng umumbok. Mali yata yung kabit ko ah. Pause ko muna guys ha. Ayusin muna natin. Okay guys, balik tayo. Ayan, na-assemble ko na pala yung electric fan. So, pinagpawisan ako dun ha. Ayan, subukan natin, damin natin yung lakas ng hangin. Ayan. Madadaman nyo na ba? Sa mga batang 80s dyan, batang 70s, yan. Alam nyo ba yung cartoon na pag nagalit sila, yung character, tumatayo yung buhok? Yan. Yung word na Saiyan, Super Saiyan. Sino yung nakaka-relate nun, guys? Yan. Tumatayo yung buhok ko, no? Baka sabihin nila yung baba tumatayo. Yan. Joke lang yun, ha? Happy lang tayo. Good vibes lang lagi. Okay, subukan na natin yung isang electric fan. Si Asahi. Yan. O nga pala. Ito yung number 3 niya. Ito yung number 1 pala. Hindi ko napakita sa inyo kung gaano kalakas. Ito yung number 2. Yan. Yan. Subukan natin yung buhok ko para yun yung ating pamantayan kung gaano kalakas. Okay, balik natin sa 1. Shoutout sa mga batang 70s, 80s, 90s. Yung kilala si Goku, si Vegeta. Yan.
Kunwari ako yun. Joke lang. Hindi naman pamantayan yung bilis ng hangin sa pamamagitan ng buhok ko, no? Okay lang yan. Ito yung number 1. Yan, kunwari, level 1. Yeah! Yung pamangkin ko, si Renz. Shoutout kay Renz. Meron siya kay sa cartoon na Dragon Ball Z. Kilalang kilala niya yan. Okay. Number 2. Yan. Malakas na. Mas mataas na yung nalilipad ng buhok ko. At level number 3. Yan na. Okay, patayin na natin. Back to normal. Hindi ko na kailangan gumamit ng measuring device sa pag-measure ng bilis ng hangin o yung takbo ng hangin niya. Buhok lang, pwede na. Ganyan tayo mga kadati. Madiskarte. Okay, subukan naman natin si Asahi. Shoutout kay Asahi. Pinagpapawisan na ako. Bulas muna tayo ng pawis. Yan. Okay. Ito yung Asahi. Maganda rin to guys. Matibay. Kapresyo lang siya ni Panasonic. At kung titingnan nyo ngayon, ito yung number 1 yan. Halos wala sila pinagkaiba ng design. Yan. Subukan natin yung number 1. Ganyan siya kalakas. Yung number 1. Number 1. Number 2. Number 3. Napansin nyo parang mas malakas to. Hindi. Tuyo na kasi yung buhok ko. Kaliligo ko lang kanina. Pero yung takbo nito, kung si Panasonic ay tumatakbo siya ng 100%, pagdating kay Asahi dito, medyo mas mababa ng konti yung kanyang takbo ng hangin. Sabi mo, si Panasonic 100, si Asahi 90%. So hindi niya kayang i-reach out yung bilis ng hangin ni Asahi. Kasi nagdidepende yan sa RPM o sa revolution per minute ng motor ng fan. Kadalasan 360 RPM. Mabilis na yon. May 180, may 160. Yan yung depende yan sa number 1. Pwedeng 160, pwedeng 240, pwedeng 360 yung kanyang bilis o yung kanyang RPM. So, the more na mas mabilis yung fan, the more mas lumalakas yung kanyang consumption. So, take note, ang isang electric fan, kadalasan 65 watts yan. Kaya malakas nga para si Panasonic. Si Panasonic na to, 70 watts yan o 70 watts. Si Asahi, 65 watts. Kaya, ramdam nyo yung difference ng kanyang takbo. So, well, nasa inyo naman yan kung anong pipiliin nyo. Pero pareha siya na magandang brands. Hindi kayo magsisisi. Okay? Okay, so gawin natin, punta tayo kay Kuya Adler. Install na natin yung electric fan niya at sigurado iniintay na to. Ngayon na pa kasi yun magamit ng portable electric fan pag brown out. Patulong tayo kay Kuya Adler. Shoutout kay Kuya Adler. Ay naku po, ito na tayo sa kwarto ni Kuya Adler. Shoutout Kuya Adler.
Yan po si Kuya Adler. Excuse me. Tatayo ako dyan. Kakabit ko to. Salamat kay Kuya Adler. Install na natin yan sa kanya. Oo naman. Okay guys, para ko mag-shoot ng bola. Hintik na bumagsak. Nakalimutan ko kasi isalpak masyado eh. Pero kapag ano yan, ikakabit nyo lang yan. Isasalpak nyo lang yan sa pinaka ano niya, wall anchor. Ang tawag ng wall anchor na yon, kung nagtatanong kayo ano itsura nun, ganito lang yon. Yan yung wall anchor na tinatawag. Metal clip lang yan, dyan sinasabit yung wall fan. Huwag kayo magtaka o huwag kayo mag-alala kung hindi yan kasama. Kasama yan kasi magbibili ka ng wall fan. Kaya kung meron kang wall fan dati sa inuupahan mo o tinitiran mo, pag ililipat mo yung wall fan, isama mo yung wall anchor niya. Kasi pag walang wall anchor yan, paano isasabit yung wall fan? Gagamit pa kayo ng pako o kaya tornilyo. Magdi-DIY pa kayo. Okay? Yun yung tinatawag na wall anchor. Para doon sa wall fan. Yan. So, masaya na si Kuya Adler. Tapos, meron ako ditong isang electric fan ni Panasonic. Okay. Kung medyo namamahalan kayo kay wall fan, sa halaga kasing 1,900 o 1,900, medyo may kabigatan sa iba nating mga kababayan yon. Pero kung meron naman kayong lamisita o lamesa na pagpapatungan, I suggest etong Panasonic desk fan. Kasing bilis din siya ng wall fan at kasing tibay, pero hindi siya ganun kasing mahal. Sa halagang 1,500, meron na kayong Panasonic desk fan. Hindi siya nakakalayo ng presyo ni Asahi. Parang ang alam ko mas mahal pa yata si Asahi sa pag desk fan. Siguro mga nasa 1,600. Pero ito kasi nakuha ko lang to kay Abenson. Kay Abenson ko to nabili sa halagang 1,495. Kulang na lang ng 5 piso sa 1,500. So, sulit na to. Saka tingnan nyo, ang lakas ng hangin nyo. Kahit malayo yan, abot na abot nung buga ng hangin yan. Number 1 lang yan. Paano kung number 2 pa? Kaya yun yung kagandahan ni Panasonic. So, saan ako nakabili? Sa Abenson, doon ako nakabili. Yung branch niyan sa may Abenson Dalandanan. O pag tinawag ng Dalandanan yun, pinaka-common name nun, Abenson Balubaran, tabi ng MacArthur Highway, tabi ng Pure Gold Dalandanan. Misa kasi pag bibili tayo, ginagawa ko kasi para sigurado meron akong mabibili. Pagpunta ko doon, tatawag ako sa hotline ni Abenson. Si Abenson, napaka-honest niyan. Kung wala sila, saka helpful pagdating sa mga umu-order o sa mga customer. Ang gawin nyo, tawag kayo dun sa hotline ni Abenson. Pwede nyo hanapin yan kay Google. Tapos, tanong nyo kung ano yung number ng pinakamalapit na Abenson sa inyo. Tapos, tawagan nyo, tanong nyo kung meron siyang ganung model ng
electric fan, makikita nyo naman yung model doon sa kanyang website ni Abenson. Pag naitawag nyo, kung meron sila o wala, kung wala, sabihin nyo, pwede ba kaming mag-pre-order niyan, kukuha po kami. Hindi, alam ko, hindi po pwede yung maramihan, o ba, o order kayo ng 3. Kailangan mag-deposit kayo doon. Punta muna kayo, mag-deposit kayo ng kahit yung full payment nyo, tapos iintayin nyo pa siya within 1 or 2 weeks, depende sa availability ng product. Ganun lang naman, kesa kung sa online kayo order, hindi nyo sure kung maganda yung ibibigay sa inyo, kung walang damage. Suggest ko lang naman guys, kapag appliances, mas maganda, puntahan nyo mismo sa store. Doon nyo makikita, doon nyo testingin, doon kayo mag-transact para sigurado yung makukuha yung product in good condition. Kasi may mga bad experiences din ako. Umorder ako sa isang store, hindi ko napapangalanan. Pagdating doon sa store, sabi niya bago. Aircon nyo na Panasonic. Nung binuksan nung dicer, napansin ko maalikabok yung loob. Tapos naka-cling wrap na siya. Yung plastic wrap. Tapos sinabi ko, hindi bago yung Panasonic na aircon mo na binebenta. Second hand yan. Kasi kung bago yan, hindi yan naka-cling wrap at walang alikabok yung loob ng aircon. Sabi ko, hindi ko kukunin yan. Kahit anong sabihin mo dyan na ikaw ang magdadala niyan. Siyempre, bilang customer, kailangan natin proteksyonan din yung store. Kung tatangkilikin natin yun at meron parang problem yung binenta nila, di sila din ang puputukan nun in the future kasi inaccept natin na hindi siya in good condition. Siyempre, kasiraan din ng store yun. Kung mangyari, kunin natin tapos yung pala, may damage pala yung aircon na hindi natin alam. Kaya mas maganda, doon kayo bumili sa mga legit reseller tulad ni Abenson, ni SM Appliances. Yan, sigurado yan. Mura naman din dyan, saka subok naman. Wala akong masabi. Matulungin sila pagdating dyan sa mga product, pwede kayong magpatulong, pwede nyo ipa-hand carry sa kanila, tapos kung sasakay kayo ng tricycle or sasakyan, pwede nyo ipa-assist sa kanila hanggang may sakay nyo sasakyan. So, ganun sila ka-helpful. Okay? Tip lang naman yon, nasa sa inyo pa rin, kayo pa rin guys ang magdidesisyon. Kung kayo ay order sa online o pupunta kayo dun sa store mismo, like Abenson, shoutout kay Abenson, dalan-danan. Baka naman. Marami na ako nabili dyan. May nabili na akong aircon, rep, isa pang aircon, siguro mga 3 aircon na yata nabili ko sa kanila. Isang rep, 4 na electric fan, ay hindi, 5 electric fan. Tapos, nakabili na rin ako ng sa kanila, TV. Marami na rin. Dati na yun hindi yung disira, siguro mga last 2 years, last year, ganyan. Pag nakaipon, ini-invest ko na lang sa appliances sa gamit sa bahay. Para nakikita natin. Yan. So mga kadadi, ganun talaga eh. The more na mas nakikita natin yung bahay na pupuno ng pinaghirapan natin, pinagpagura natin, mas nakakagaan ng pakiramdam. Kasi parang sabihin natin na nakakapagpundar ka galing sa pinagpaguran mo. Nung dating kabataan mo, wala pang ganon. Siyempre, malaking bagay yon pag meron kang ganong naipundar. So, yun guys. Hanggang dito na lang tayo sa ating episode ngayon, episode number 15. Kung meron kayong tanong, pakilagay na lang dun sa comment box. Paki-comment na lang po at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya or availability. Tapos, dahil ngayon tag-ulan,
mga kadadi, bukod sa electric fan na kailangan yung pantaboy ng lamok dahil uso ngayon ng dengue, ako na dengue na ako, aminin ko sa inyo, twice yata o thrice na ako na dengue, pero until na buhay pa ako. Huwag niyong kakalimutan mag-invest kayo o bumili kayo ng insecticide. Hindi ko naman sinasabing insecticide maganda, pero mas maganda na yung nag-iingat ka kaysa yung magpapagamot ka sa hospital dahil nagkasakit. So, ang tip ko lang sa inyo, hindi ito sponsored ni Quick. Okay, si Quick. Pagdating sa insecticide, pag sa labas yung ginagamit outdoor, mas maganda yung green, mas matapang siya. Pero kapag sa loob ng bahay, ginamit nyo to, hindi nyo magugustuhan yung amoy guys, sobrang tapang niyan. Ang isa ko nire-recommend na Quick, yung blue. Yung asul. Blue na naman. Parang electric fan, puro blue. Okay. Lagi tayong meron niyang backup. Yan. Shoutout kay Quick. Quick. Beke naman. Kung meron kayong ibang preferred na brand, gaya ng Baygon, Advance, pwede yun. Kasi mas mura to eh. Saka ito, water-based kapag blue. Hindi siya masama sa amoy. O hindi masama yung amoy niya. Halos wala kang maaamoy dito kasi water-based. Ito, kung ano yung amoy ng kerosene o gas, o gasolina, parang ito yun. Medyo matapang siya, pero madali siya makapatay ng insect kaya ng ipis, lamok, sa kalangaw. Okay lang sa labas yan kasi exposed naman eh. Kung sa loob ng bahay, hindi nyo dapat i-spray yung medyo may amoy. Piliin nyo yung walang amoy kagaya nitong blue. Okay guys, ganun lang naman mga kadadi. Ingat-ingat ngayon sa panahon ng tag-ulan. At hindi lang COVID ang ating kalaban. Yung COVID hindi natin nakikita. Ganon din yung dengue. So mas maganda na ingat tayo kapag tag-ulan. Lagi tayong merong naka-imbak na insecticide. Anytime na may pumasok na lamok sa loob ng bahay, i-hunt na natin yung lamok para siguradong walang magkakasakit ng membro ng inyong pamilya. Okay? Ganun guys, kung meron kayong tanong, pansamantala muna tayo magpapaalam at babalik ang ating Nate Vlog TV sa episode 16. Pag-iisipan ko pa po kung ano yung gagawin kong content doon. So for the meantime, pansamantala muna po tayo magpapaalam guys. Salamat sa inyong mga suporta at ingat-ingat. God bless. Happy lang tayo Goodbye.